Eh, yan ang mga dumadaan ng mga truck sa atin eh. Batot buhangin yan. Kung yun pong ating mga tagapakinig papasyal doon sa 7-Eleven sa kanto ng Vergara Highway at saka Mabini, Santa Arcadia area, marami pong doon sa mga truck na yan ang humihinto saglit doon sa may kanto na yon. At maririnig po ninyo kapag sila ay aandar na, maririnig nyo po yung ugong ng mga truck na hirap ang makina. Halos hindi makausad yung mga truck sa sobrang nung kanilang Walang pagkatuto eh. Yung kuya po nawalan ng bundok, hinayaan na lang natin. Eh pagkatapos, humahanap tayo ng pagtino ng bayan natin, ng bansa natin. Pero, ayaw naman natin tulungan yung sarili natin eh. Yun ang nakakalungkot. Sa lahat ng mga kapitan ng kabanatuan, konsyal ng kabanatuan, toda ng kabanatuan, lahat po nung nakikinig. Eh, ayun ho yung ebidensya eh. 2009. Ayun ho eh. Tapos ho, sa akin ipe-Facebook. Eh, laki ng takot niyan eh. Kasi unang-una, olat na eh. Olat, baby. Hindi pa nananalo eh. 6-0. 6-0 nadagdagan pa ng kalahati ro sa PCL. 6.5. 6.50. Noong 2009, katatapos lang niya na pagtiwalaan ng Nueva Ecija. So, naroon pa yung pagbibigay, yung duda, nandun. Pero naroon pa rin yung pagbibigay na hindi makapaniwala yung tao na siya ay gagawa ng ganyan. Pero, ayon doon sa mga ebidensya, angkop doon sa kanta. Andiyan ka na naman. Binobola mo na naman kami. Hindi ka naman natuto. Pangalawa, hindi ka nga matuto, problema pang malaki. Kasi, lumala pa. Lumala pa, attorney. Hindi ba? Lumala pa eh. Dahil lumakas masyado yung loob mo eh. Na ganyanin yung lalawigan mo. Ngayon, dati, mahina ka sa 4th District. Lumakas ka sa 4th District nang hindi mo man lang mahalin. Kumukha nun. Lumakas sa San Leonardo, lumakas sa 4th District. Nagre-reklamo yung tao. Para bang sabi ng tao, wala na tayong magagawa eh. Kamukha ni may mga tayong mga savings dito na yung kay Peñaranda Mayor Joey Ramos. Joey Ramos ba? Tama ba? Nung kinukwari rin siya, walang pagkatuto eh. Yung kuya po nawalan ng bundok, hinayaan na lang natin. Pagkatapos, humahanap tayo ng pagtino ng bayan natin, ng bansa natin. Pero, ayaw naman natin tulungan yung sarili natin eh. Yun ang nakakalungkot. Sa katotohanan lang. Kung meron kayong gustong i-rebalda, nasa inyo, Atty. Perez at saka Atty. Villar.
Norny Perez, tuloy mo yung paliwanag mo kanina. Yung gross neglect of duty, baka kapos. Okay naman na po. May naisip ako may naisip ako sasabihin. Kaso ayoko na ituloy, baka mapagalitan ako Hindi. Tuloy mo. Napapagal- Yun nga po, Kaysa hindi masisi ka. na natuto, paulit-ulit na ginagawa. Yung paulit-ulit kang pinapangakuan, yung mga ganun na Ako naman, ako kasi Atty. Perez, hanggang ngayon naniniwala na hindi pa rin ECC ang kanilang requirement. Local environmental clearance pa Hanggang rin. sa ngayon. maganda po siguro, Attorney Villar, na tingnan yung 205 na permits na yon kasi dapat automatically revoked yung mga permits na yon given yung decision ng Decision ng ombudsman. Ombudsman. So sinabi ng ombudsman na mali, hindi po pwede yan kasi dapat ECC ang requirement yan. So 205 na permits yon. Ang tanong po ngayon, nag-ooperate pa kaya yung holders ng 205 na Kaya, permits na yun? dapat mabawasan ngayon yung mga quarry trucks na dumadaan sa kalsada natin. Kasi 205 yun Kung mababawasan yun, kahit papano, makakahinga yung ating mga kalsada at ating mga tulay. Kasi Yes, Doc, unti-unting nasisira na yung mga kalsada natin at mga tulay natin. Tama ka doon, Doc Na, Nino. ang laki ng problema na ibibigay niya doon sa syudad Kasi yung pondong gagamitin para sa pag-repair ng kalsada at tulay, pondo din ng LGU So, gagamit din ito ng pondo ng nasyonal. So, yung perang nasasayang sa paulit-ulit na proyekto dahil sa mga overloaded na trucks. So, kung hindi natin, since meron naman ng desisyon na 1-year suspension, ibig sabihin, so lahat ng na-issuehan ng permit is disqualified lahat. Oo. Most probably. Wala nang visa, dapat yung mga permit na in-issue na yun doon sa ilalim ng requirement na provincial ECC lang. Dapat ECC ng DNR ang meron sila. Hindi yun pwede natin pakita ngayon yung pagmomonitor ng kabanatuan Dahil si Patrick masyadong masipag tong batang to Masipag po talaga yan. Senior Patrick. Pagkagabi, ayan ang mga dumadaan ng mga truck sa atin Batot buhangin yan. Kung yun pong ating mga tagapakinig papasyal doon sa 7-Eleven sa kanto ng Vergara Highway at saka Mabini, Santa Arcadia area, marami pong doon sa mga truck na yan ang humihinto saglit doon sa may kanto na yon. At maririnig po ninyo kapag sila ay aandar na, maririnig nyo po yung ugong ng mga truck na hirap ang makina. Halos hindi makausad yung mga truck sa sobrang bigat ng kanilang karga. Doon pa lang po sa ugong ng mga truck, mararamdaman nyo na napakabigat doong sakay ng mga truck na yun. Tatanungin ko lang si Engineer Patrick. Gaano bang ilang tonelada ba buhat ng truck na yun? Ayun, ilang tonelada. Dito po, attorney, sa mga nakikita natin, lagpas po siya dun sa 40 tons na allowable. So ito po, pumapatak po ng mga 60 tons. Meron pong mga more than 100 tons po. Depende po sa laki ng mga truck na to. Dahil nga po, minomodify po nila itong mga dump box, tinataasan. Tapos pagka po kinargahan, talagang mas mataas pa dun sa dump box. Tama. Kaya po, sobra-sobra po sa allowable capacity na rin ng truck at doon po sa allowable doon sa kalsada at tulay na dinadaanan po nila. Bakit gabi ang video? Ano ba ang dahilan ng kaiba ng araw at gabi? Yun pong sa monitoring po, nangyari po dito sa ating lungsod, umaga at gabi po, parehas lang po ang biyahe nitong mga truck. Pinakita lang po natin na kahit po gabi, ay meron pa rin pong mga dumadaan na mga quarry trucks dito po sa atin sa Cabanatuan. 24/7. Yes, Doc Nino, base doon sa monitoring natin, tiningnan natin yung umaga, tanghali, gabi. Pare-parehas lang po ang pagdaan ng mga truck. May estimate na ba kung ilang biyahe ang mga truck na naghahakot ng gravel and sand at saka mga boulders sa isang araw? Ilang biyahe ba ang Sa ngayon naobserbahan? po, attorney, wala po tayong malinaw na bilang doon. Nakita. Yes po. Attorney Patrick, Engineer Patrick pala. Nakala ko, abogado ka na rin
Kung may 20 toneladas na excess dun sa dump truck, ano impact sa kalsada natin at mga tulay niyan? Yung pong impact nito sa kalsada natin. So halimbawa po, ang kalsada po natin ay pang 5 taon. Dahil po sa pagdaan nitong mga overloaded na trucks na to, maaari pong maging 2 taon na lamang, 1 taon na lamang. Napapaaga po yung deterioration, yung pagkasira po ng ating mga kalsada at tulay dahil po dito. Maidagdag ko lang din po. Base po doon sa pagkaintindi natin doon po sa may motor vehicles usage Users Charge Act po, nagkaroon po ng amendment dito sa may charge o yung binabayaran natin sa LTO, yung MVUC po, pag po tayo nagre-rehistro. Ibig sabihin po, yun daw pong binabayad natin na to ay para doon sa repair and maintenance po ng kalsada. Ngayon po, sa national highways po, matutulungan po ito, makakatulong po ito. Pero po sa ating city roads po kasi, local roads po, hindi po tayo makikinabang doon. So kaya po tama lang po na pinoprotektahan din po natin yung ating mga city roads at pinagbabawalan po talaga natin. Ito pong mga sobrang lalaking trucks na tumaadaan sa atin. Kasi kung titingnan mo, ang ating local city roads ay may haba na 380 kilometers plus yung pangsingsing na daan natin na 42 kilometers. So, ang dami nating mga kalsadang pinagawa dito sa ating lungsod na kung talagang maapektuhan tayo ng mga overloaded trucks na yan, talagang iindahin ng ating syudad yung pagkapagawa ng ating mga kalsada. Yun nga po, Doc Ninyo. Kaya din po, yung iba nga ang sinasabi ng mga tao, kagagawa lang yan, sira na naman. Yun nga po kasi ay hindi natin nare-regulate po yung pagdaan ng mga sobrang lalaki. Ibig sabihin po, nag-i-exceed po sila sa allowable na bigat na kaya lamang ng mga daan at tulay na pinapagawa natin dito sa Kaya atin. nga, i-assume mo na hindi mandadaya yung contractor. Doon sa design mix o halo ng simento, ng bato at buhangin. Na matino na crush yung bato at saka talagang malinis yung buhangin. Ang design mix lang ng Public Works and Highways sa kalsada ay 38 toneladas. Pagdating sa tulay, 41 toneladas lang. Ang hirap. Ang hirap talaga. Napakahirap yung mga ganyan na punuan na ganyan, lalo na galing, kunyari, naulan yan. Kung 50 toneladas ang dala niyan, nagsi-55 yan. Additional load. Dahil bumibigat Bumibigat. paano pa yung mga galing sa Isabela? Paano pa yung galing sa Cagayan na mga truck? Paano pa yung mga hardware na dadala ng mga dead load na katulad ng simento, bakal, Yung palay po, yung mga palay, sobra na Sobra na Pagkatapos, pipintasan ka, sabihin, yung paggawa natin ay hindi maayos. Paano nga walang humpay, Ito mo nga yan. Yan, bulk, ano yan? Liquid ang sakay niyan. Liquid LPG. Kitang-kita nyo, walang pandadaya, meron yan, August 19, alas 8:34 ng Gulong gabi. yun. Kanina lang yan. Wala na akong tigil ngayon, ano nakalagay ro sa 5-5 pagka nagpunta ka, Pamaldan? Huwag kayong dadaan sa Valdepuente Bridge. At masama ang lagay. Yun ang nakalagay, Atty. Villar. Heavy loads na nakalagay doon sa huwag kayong dadaan. Kasi nga hindi na kaya nung
General Luna Bridge o Valdefente Bridge, yung kaya ipaglaban ko yan bilang kongresista. Sabihin ko, kailangang ilagay nyo sa ayos, kailangang yung limit nasa ayos. Kasi nga, walang patumangga itong mga truck ng pinapayagan ng probinsya sa pagkuha ng bato't buhangin. Lahat naman, dinadala sa Bulacan. Buhat sa Bungabong. Ang daan Kabanatuan. Ang daan lahat ay Kabanatuan. Oh. Walang... yung kanilang truck yun kulay blue and yellow. Nakakahiya Kaya kailangan talaga, lagyan na natin ng matagal ko na sinasabi, weighing scale. So, Buti po si kung- Governor kasi, lahat na nga lang, sinisi, pwera yung sarili. Yun ang masama. Sinisin lahat, pwera yung sarili. Ang Tarlac at Pampanga, nagbawas na Meron na sila. Tapos, sasabihin, si Congressman Bilago dati, si Congressman, anong pangalan ng bagong congressman? Sa panahon ngayon, Sino? anihan mo na kaagad ang gamot. Anihan mo na kaagad. Hindi, bagong congressman man ako. May bagong congressman din si Kokoy. Dumadaan din sa kanila. Ang daming truck. Nasisira yung mga kali nila. Sila Congressman Swansing. Kahit yung Locson. Ganun din Kay Congressman Emeng. Hindi, baka po pwede rin. Ganun din. So, ang dapat dito talaga, tanggalin na tong governor na to. Once a day lang naman, 75 milligrams. Dahil kasi, wala siyang pagmamahal sa bayan. Ngayon, Ang Broxol. kung natatakot siyang lumaban sa Vergara, ewan ko sa kanya. Ang hirap kasi, puros na lang batikos, puros na lang pagpuna dito sa atin. Pero wala man ang makitang nagawa. Covered court ang naipagawa. So, mainam na kasi yung sabihin mo sa tao. Ngayon, kung di kayang tanggapin ng Nueva Ecija at si Governor umali pa rin ang papanalunin nila sa 2028 dahil sa kabibigay ng bigas. Hindi naman kayang tustusan yung bigayan ng bigas na yan. Ipagpasa Panginoon Diyos na lang natin lahat yan.